And yes, welcome back. Sorry naman kanina. Welcome back to our live stream today. If you want to join us, we are simultaneously live dito sa Mommy Lee or sa Lisa Lee, sa Crafty Hobbies by Lisa, and sa kabilang app, sa TikTok. If you want to join us, you can go to TikTok and I can invite you to discuss this, yung topic natin, which is traits of a crafter. Okay. Kanya ba kayo? Mari-up ka? So, last time, wait a minute, kaping mainit. Natapos natin until 5. So, yung ano ba yung hanggang problem solving skills ba yun? Yung sinasabi pag, I think we already discussed this, yung problem solving skills, na kapag naka-encounter ka ng mga miss stitches or yung mga maling stitches, and how do you fix the problem? Hinahayaan mo lang ba siya kasi hindi mapapansin ng customer, or talagang tas-tas ka kahit ang layo-layo mo na? 'Di ba sabi mo, Sailan, last week, ay tas-tas talaga, 'di ba? Ngayon naman tatanungin natin si Mommy RSJ. By the way, Mommy RSJ, please introduce yourself briefly naman sa ating mga viewers. Hello viewers, I am Regina Hove. Ayan, ako po yung AKA as RSJ Crochet po. Ako po ay isang crocheter. Gumagawa po ako mostly ng doll, keychain, coin purse. Yun po yung main na project kong ginagawa. Hello po everyone, good evening. Yes. And also we have Sailan. Again, last week kasama natin si Sailan. Yes naman. Ay, ikaw, Sailan, anong forte mo pala? Anong mga ginagawa mo usually? Ngayon, nagpo-focus sa mga ami kitchen. Yun. Sa mga amis tsaka keychains. Yun ang mga forte mo ngayon, ano? Wow. Okay. So, anong tawag doon? Dahil natanong ko na si Sailan last week about dito sa problem solving skills, si Mommy RSG ang tatanungin ko. Ikaw, Mommy RSG, pag nagkakamali ka sa mga stitches mo, binabalikan mo ba talaga? Do you want your crochet items to be perfect, or minsan pinapalagpas mo na lang? Ay, Mommy, isa lang masasagot ko dyan. Tas-tas talaga ako kasi hindi ako makakatulog. Oo, hindi ka makakatulog. Oo. Pagka alam kong may mali sa ginagawa ko. So, yun yung pinaka-ano ko talaga. Tawag dito? Solution ko sa, ayun, pagka may missed na stitches, kung minsan, dati kasi gumagamit ako ng Indopil. So, yung Indopil ay hindi siya twisted like this one. So, hiwa-hiwalay sila. So, pag may nakita akong isang strand na lumitaw, binabalikan ko talaga kahit malayo. Yun. Oh, kahit malayo na yung narating mo. Opo. Pero yung sakit na, yung stress, how do you handle stress sa mga ganung pagkakataon? Ang ginagawa ko naman, Mommy, tinutulog ko na lang talaga kasi sabi ko, itutulog ko na lang, bukas ko na lang itutuloy. Kasi baka dahil nga parating mali yung ginagawa mo, baka pagod ka na. So, kailangan mo ring magpahinga. That's another perspective, ano? Maganda yung point mong ganun. Kasi, baka nga kaya ka na nagkakamali kasi nga pagod ka na. Opo. Kailangan mong ipahinga. So, sa mga crocheters dyan, pag tingin nyo lagi na kayo nagkakamali, itulog at ipahinga muna. Para maging mas nagiging productive ka kapag fully energized ka and fully well rested. Diba? Kita mo nga yan, no? Diba? Okay, hello sa mga 5 million viewers sa ating Facebook at
6 million viewers dito sa TikTok. Oh, 7 million na. O, di ba? Hello. So, ayun. Pahinga lang talaga ang, ano, ano to, tawag doon? Ang Solution. katapat ng mga solution dyan sa pag nagkakamali ka ng mga stitches. Now, let's go to, eto, sinasabi nila, passion. A genuine love for the craft can be one of the most important traits of a crafter. Passion drives motivation, creativity, and willingness to put in time and effort required to master the craft. Sabi nila nga, in order for you to be really called a crafter, kailangan may passion ka eh. Yun yung mahal mo yung ginagawa mo. So, ibig sabihin, pag hindi mo ba mahal yung ginagawa mo, hindi mo masasabing passion yon. What do you think, Silent? Bakit kailangan may passion sa craft natin? Bakit kailangan mahalin? Syempre, kailangan may passion sa mga gawa natin. Kumbaga, pinaglaanan natin ng oras, di ba? Yun. Mm-mm. Kumbaga, ginalingan pa yung paggagawa mo ng mga projects mo. Dapat mapaganda mo yung projects mo. Kumbaga, bibigyan mo siya ng style. Kumbaga, kailangan may passion talaga sa paggawa. Hindi pwedeng walang passion talaga kasi doon natin mapapaganda yung gawa natin eh. Yun. Mm-mm. Yes. Mami Regina. So, kailangan po talaga ng passion sa crafting. Kasi, doon ka ma-motivate na mas lalo mong gandahan yung ginagawa mo. Open for improvement ka naman. So, as soon naman na kung may plano kang gawing negosyo yung craft mo, so hindi ka na magdadalawang isip na marketable pa ba ang ginagawa ko. Pero dahil nga may passion ka, naglaan ka ng time, naglaan ka ng puhunan sa yarns. So na pag nagbenta ka na, 'di ba? Hindi ka na magdadalawang isip na ay ang pangit ng gawa ko, ganyan. So kung ikaw ay nag-improve na at ready ka nang tinda or magbenta ng craft mo, so ang magiging problema mo na lang ay kung sino at ano yung magiging target market mo. Yun po. Yes. Ayun nga, no? Kasi pag may passion ka, you want to be perfect in your craft, di ba? Kasi gusto mo, pag may passion ka sa craft mo, gusto mo maganda yung gawa mo, gusto mo maging perfect yung mga gawa mo. So, kapag ganon, magaganda na yung mga gawa mo, pwede mo na siyang gawing business. Opo, Kasi, marami sa mga, hindi ko naman eto disclaimer, I'm not, paano ko ba? So I should be careful in saying this, pero hindi naman pasintabi sa mga crochet beginners na gustong magbenta agad. Kasi minsan, 'di ba, maraming mga crocheters ngayon na maraming mga tao, gusto ko rin matuto niyan, tapos gusto kagad magbenta. Actually, sa mga crochet groups, marami yung merong mga nagpo-post, magkano ko po pwedeng ibenta ito? Okay na po ba sa ganito, ganyan? Pero makikita mo sa mga gawa nila, hindi pa kaganon pulido. Kasi nga, minamadali nila yung, how can I say, minamadali nila makabenta kagad eh. Di ba? Kumbaga, kailangan mahalin mo muna. Enjoy mo muna yung journey ng pagiging crocheter. Ngayon, pag na-enjoy mo na at tsaka tingin mo magaling ka na, pwede mo nang ibenta yung mga craft mo ay yung mga items mo, then why not? 'Di ba? Yes, Ano masasabi mo doon sa yung mga crochet beginners na gusto kagad makabenta? Ay naku, paglaanan nila ng oras yung mga basic stitches muna bago sila magbenta. Kumbaga, one step at a time lang, wag madaliin kasi
pag matagalan ka na, mabibihasa din eh. Yun. Nung ano ba, ilang months bago kayo nakapagbenta? Ako, mami, Hmm. 5 years na akong nagko-crochet. Pero last year lang akong nag-start magbenta. As in. So, Oo. sa first market ko na dahil ano 'yun, Valentine's Day, so gumawa ako ng mga bouquet. So ang 'di ba kahit maganda na yung gawa ko, as in nakakakaba na magugustuhan kaya ng ano, ng customer ko. Sabi ko matutuwa din kayang pagbibigyan nito. So dapat iisipin mo rin naman na yung customer mong bibili kung masasatisfied sila sa gawa mo. Oh, So diba? yung sa mga beginner mga crochet beginner po, dapat hindi parating iisipin mo na makabenta ka, kumita ka kaagad. Dapat magkakaroon ka rin ng tawag dito, yung ano ba, yung satisfaction ng customer mo, dapat iniisip mo rin Oh. yun. Yes, correct ka dun, mami. Customer satisfaction, kasi kung tingin mo, alam naman natin sa sarili natin kung pangit ang gawa natin or ano, di ba? Opo, mami. Alam mo, kahit ako, actually, yung mga, alam mo yung mga keychains ko, na yung B, ilang beses sabi ko, ay, pangit to, i-discard ko yan. Iaano ko, tatastasin ko. Kasi ako, hindi, sa totoo lang, yung amigurumis, hindi ko forte yun. Hindi ko rin forte yun. At saka, pag mga single crochet talaga, medyo ano tayo dun eh. Kasi ang tagal-tagal matapos eh. Kasi more on wearables ako eh, tsaka sa knitting. So, alam ko sa sarili ko na, ay, ang pangit ng gawa ko. Kahit na, ano, di ba? Alam naman natin sa sarili, dapat natin yun kung maganda ba yung gawa natin or hindi maganda. Di ba? Yes, ma'am. Oh, I would like to welcome Crochet by Myra. Mami Myra, welcome back sa ating, welcome back sa ating, this is what we call the Crafters Forum. Kasi nga, puro tayo crafter. Pinag-uusapan natin yung mga bagay-bagay about sa ating crafting. Ayun nga. Tsaka yung mga, ang gaganda naman ng mga sunflower. Oh, Mami Myra, introduce yourself again para sa ating mga viewers dito sa TikTok and sa Facebook. Ayan, hello, good evening everyone, good morning, good afternoon sa lahat. Yes, globally tayo, Myra global. Po, ayan, sa lahat ng social media platforms. Ayan, ma'am po ako with one son. Ayan, so ano lang ako, full-time housewife, at the same time crocheter, slash choreographer, Yes, naman, Slash choreographer, dancer. graphic designer, ayan, slash VA, ayan, yung mga ganyan. Kahit kahit ano ka lang, sa bahay ka lang, full-time housewife, and yun nga, alaga sa bata, nakakagawa pa rin ng paraan para karoon ng source of income. Ayan. So, maganda yung topic ngayon, Mami Lee! Yes, o diba? Naaano ka ba? Triggered ka ba, Mami? Tama, Mami! Oo. Ayun. So, since medyo, nahuli ka, yung nga, tanongin ko, yung for you, andito na tayo sa number 6, yung passion nga, bakit sa palagay mo, for every crafter, para matatawag kang crafter, successful crafter, dapat meron kang passion. Tama, 100%. Kasi para hindi ka, parang tawag dito, para hindi ka mapagod agad-agad. Kasi halimbawa, kasi ako, ang passion ko talaga before ako maging crafter, before ako maging crocheter is, dancing talaga. Dancing is my passion talaga. So dancing, iba yun kasi yung discipline, tsaka yung iba-ibang forte ng dance. So, nandun yung pero, ngayon, syempre nagka-family na, hindi na ako ganoong
tuturo ng sayaw, ganyan, mga DIDI. Mm. Ngayon, nakafocus ako ngayon sa crafting. Yan. So, parang ganun din. Hindi ka magiging mahusay kung magi-stop ka lang or agad-agad. Yung pag-quit agad. So, syempre, ano yan, may process yan. Paghihirapan natin yan, pagkakagastusan natin yan, at paglalaanan din natin ng time. Mm. So, pag passion talaga, pag mahal mo yung ginagawa mo, ako kasi hindi ko parang kahit na may time na nadi-discourage ka mas maangat yung passion mo sa paggagawa mo. Lalo na dito, dati gustong-gusto ko lang gawin to. Itong part na to. Dati bukay-bukay lang ako. Ngayon, Oo. medyo umaangat na. Ay, ang ganda, ang galing pala. So, diniretso ko siya, parang naka 10 pots ata ako. Tapos, wala pa akong flowers. So, ang saya, lalo na yung, ganun po, family. Pero, Mami Myra, level up ka kasi naging pattern tester ka ni Crafters Muse by Ali G. Yay! No, di ba? Unlock yan. Pakita mo yun. Hindi ko mapapakita kasi Okay. pakita mo. Meron ka bang picture? Si Crochet by Myra po ay one of the pattern testers nung skirt na new pattern release ni Ali Jean, ng Crafters Muse by Ali Jean. O, di ba? Wow. Yung yun? Fairy Blossom skirt. Ayan, hinahanap niya. So, habang hinihintay natin, habang hinihintay natin si Mami Myra, I would like to shout out si Ana Marie Toledo. Hi! Good evening daw sa ating mga crocheties. Ayan! OMG! OMG! Ganda, Mami. Ang ganda. Oo, ang ganda ba? Sobra talaga. Super in love ako ngayon. Kamusta yung pattern niya. kamusta yung pattern? Mahirap ba? Sakto lang? Actually, sa akin, madali siya. In a sense na yung pattern, paulit-ulit lang siya. Ano lang talaga, yung oras lang talaga. Kasi, yung oras ko sa, yung time management sa bahay, luto, gano'n, syempre, Pero pag inupuan ko siya, kaya ko siyang tapusin in 3 to 4 days siguro. Wow. Pero pag mas bumibilis ako, so mga 2 days lang. Ayan. Wow, congratulations naman Ang dyan ganda niya talaga. Kasi Nakaka-sexing tingnan siya kahit di ako sexy. ay nakita ko yung picture mo nga dun sa post ni ni Ali G. Sabi ko, OMG. Sabi ko, parang si si Mami MJ. O, di ba? O, sino ka dyan? Di ba? So, ayun nga. So, ayun. So, pag balik tayo dun sa passion, pag may passion ka talaga, number 1, hindi ka kagad mababurn out, hindi ka mapapagod, kasi mahal mo yung ginagawa mo. Tapos, if may passion ka, gusto mong mag-improve pa, kasi gusto mong mapaganda yung gawa mo, ayan, di ba? Yan ang, pag may passion ka, ang ganda-ganda ng gawa mo, di ba? Kaya iyon, ang ganda naman ng skirt. Mami Myra, parang hindi ikaw. Sorry charot. Ganda nga. Parang hindi ikaw. O, di ba? Hindi, joke lang, Mami. Joke lang. Okay. Shout out kay Mami Naj. Hello, Mami Naj. Hello, Mami Naz. Nandito kami sa TikTok and simultaneously live sa Facebook. Nag-comment yung doon. Okay, so ayun nga. So, after ng passion, meron din tayong number 8, curiosity. Para sa ating mga crafters, we enjoy exploring new techniques, materials, and styles. Hindi lang sa stitches yan, pati sa materials. Lahat yan Lahat ng involved sa crafting natin, kung anong klase ng yarn, kung anong klase ng stitch, or kung anong style ba yan, yung curiosity natin,
nagda-drive sa atin para ipagpatuloy natin yung ating craft na as crocheter or knitter, 'di ba? Sa inyo, Sailan, kay Sailan, ikaw, ano pa yung mga gusto mo pang matutunan ngayon? Ngayon sa being a crafter now, ano yung gusto mong matutunan? Saan ka curious ngayon na matutunan sa inyong craft? Wala pa? Muna. Wala pa? Wala pa. Hindi ko Wala pa. naisip yung ganun mamili. Yung mga ano. Kasi ngayon ang ginagawa, kasi si Silent po is very busy sa kanyang marami kang pa-order ngayon, ano? Ay, wala. Matumal. Kaya hindi mo maisip yan. Pero lahat ba ng yarns na explore mo na? Lahat ng ano? Ng klase ng yarns? Or meron kang gustong masubukan? Hindi. Kasi yung yarn lang na na-try ko, more on MC tsaka Indofil. Yung ibang yarn, nag-curious nga ako sa mga, yung sa mga velvet yarn na yan. Yung polyester ba yun? Tsaka, yung fine cotton, na-try ko na din yung fine cotton. Yung ibang yarn lang talaga yung hindi. Yung chunky yarn, yun. Yung mga chunky yarn na gusto mo i-try. Okay. O si Mami welcome Jam, si ating Jam, the pattern maker. Hello Jam. Sige, habang hinintay natin mag-set up si Jam, balik tayo kay Mami RSJ. Si Mami RSJ po, si RSJ Crochet, sa totoo lang, hangang-hanga ako dito sa niya ng mga keychains and amigurumis and yung mga aso niya. Ang masinsin gumawa. Mami RSJ, is there anything that you still want to learn or curious ka sa craft mo? Ngayon po, Mami, excited akong gumawa ng wearables like tops yan. Dahil nga, kakatambay ko kay Mami Ana, sabi ko ganyan. Kay Ana Crochet, oo. Opo. Try ko ulit wearables. Try ko ulit mag-wearables. Kasi dati, Mami, nag-try akong mag-wearables. Gumamit din po ako ng Indopil. So, yun talaga yung pinaka-recommended sa wearables nga. Dahil nga, mura siya and maganda din naman yung quality niya. So, hindi dapat nilolow down yung Indopil na yan. Yun. So, ngayon... Maganda ba talaga Indopil? Hindi ko pa kasi na-try. Yung po sa Mami, sa for wearables talaga siya. Pero kasi kung gagamitin siya for swimwear, since acrylic nga siya, hindi siya water absorbent. Hindi siya yun yung pinaka maganda niyang quality yun niya. So ngayon gusto ko pong bumalik ulit sa pag-wearables. Maganda nga siya, Mami. Tsaka ilang beses ko nang ginamit. But the thing is, magsasara na daw ang factory ng Indofil sa Pilipinas. Nabalitaan niyo ba yon? Yes, Ma'am. Totoo. Nakita ko sa post sa Facebook. Ngayon lang, Mami. Ngayon ko lang nalaman. Oo, kaya hindi natin hello, Nelly Harami. Oo nga, totoo. Hindi ko alam. Kasi, alam mo, nabasa ko lang yun tsaka sino ba nagsabi? May nagsabi nga sa akin na magsasara na daw ang factory ng Indofil sa Pilipinas. And, meron ngang in-upload na video, yung DP yata, para meron silang farewell party. So, I'm not sure bakit nagsara. Hintayin natin ang press release ng company bakit. Pero ang feeling ko lang in my own opinion, baka na kasi more on China, yung mga yarns from China, 'di ba, super mura. So baka dahil doon humina din sila. O 'di ba?
Kaya baka nga po doon. doon. Mm. Tsaka So, ayun lang. naglalaban sila ng fine cotton sa wearables. Mm. Maganda rin kasi fine Yun. cotton. Pero mas mahal ang fine cotton, di ba? Mahal lang. Mas mahal ang fine cotton. Mahal. Tsaka, pero mas gusto ko yung bagsak ng fine cotton. Pero okay din yung Indophil yarn dito. Mm. May sinasabi si Mami Ga, baka gagawan nila ng label. O pwede rin ganon, Mino. Or baka mag-ano lang, magbabago ng name. Kasi ang Indophil parang walang label di ba, Mami? Baka lalagyan na nila ng label at alam mo yun. Kasi sayang naman, ngayon pa, nauuso ang crochet. Kahit nasabi, I think for me although medyo off topic tayo, pero pasadahan lang natin ng saglit. For me, kahit nasabihin natin na mas umaano yung mga galing China, yung mga milk cotton galing China, mas maraming bumibili nun. Kasi nga sa mga keychains and mga stuffed toys or sa mga ganun. Ang Indophil is marami pa rin I think marami pa rin gumagamit kasi nga number one, affordable siya, tsaka maganda sa wearables. Ayun nga, di nga lang advisable sa mga swimwear kasi mabigat. Mabigat ba ang Indophil pag swimwear? Hindi, Mami. Hindi. Hindi naman daw. So, try natin. Sabi ni Mami Ga, yes, merong reason yan. Lagyan nila ng label and mas detailed. Siguro. Tsaka mas detailed yung siguro, detailed yung information kung anong raw materials ba yung ginagamit nila. Di ba? Hello, Jam! Fine cotton yung mabigat, me. Sorry naman, Nelly. Kasi Indophil ang pinag-uusapan. Sorry naman. Okay. Anyway, welcome, Jam. So, kamusta ka na, Jam? Kamusta naman yung new pattern release mo? Okay naman po. Nakabenta ng isa. Nakabenta ka ng isa. Yay! Foreigner ba? Yes, Foreigner? Buenamana. Hindi po. Filipino po. Buenamana. Yay! Congratulations sa first benta mo. Dapat iganon mo. Ganun. Charot lang. Hindi charot lang. Dapat ipagpag mo yung yung first benta mo dun sa Alam nyo ba, kahapon, speaking of benta, may nagko-congrats sa'yo kilala mo si Sydney? Yung sa Tarsier, si Sydney. Basta anyway, congrats daw sa unang benta mo. Anyway, dapat this week, magta-try ako magbenta sa labas. Alam mo, kung kailan talaga ako nagbabalak mag-try magbenta, saka umuulan. Ang dami talagang hadlang sa mga plano, pero okay lang. Okay. So anyway, ano ba yung natin? Curiosity. Ayun, Jam. Sino ba natanong ko na? Okay. Si Jam. Ano pa yung mga gusto mo mga matutunan sa craft mo? Kasi sabi nga nila, pag crafter ka, dapat curious ka sa mga new techniques, materials, and style. So, ano yung mga gusto mo pang curious ka or gusto mo pang matutunan? Parang ang dami, mamili. Oo, ang dami actually. Dami kong gusto Umpisahan natin yung pinaka gusto mo. O yung kung ano yung pumasok sa isip mo ngayon. Gusto ko, unang-una, gusto ko matutunan yung mga stitch talaga. Mga different stitches. Yung mga pinakamahirap kong like what? Hala, naghang siya. Jam! Oo, naglalag si Jam. Jam, naglag ka. Kumapit ka. Comedy din tayo dito eh. Kumapit ka. Lumaban ka. Laban lang. Ayan na.
O, anong stitch yung pinaka tingin mo mahirap na gusto mo matutunan? Yung ano po, alpine stitch, crocodile stitch, yung mga ganong stitch talaga mabili. Yung mga Uy, detailed madali na lang ano. yun, naka ba? Charot. Ewan ko, pero nahihirapan po ako. Parang lagi ako nabubuong pag nagagawa ko siya, mamili. Nagawa ko yung crocodile stitch nung beginner pa lang ako. Pero parang gusto ko pa pong i-explore or pag-aralan yung ibang mga stitches, yung mga detail. Yung katulad ng mga nakikita kong stitches sa pattern ni Miss Ali. So, tatapatan ko si Miss Ali. Why not? Charot. Ala, Miss Ali, watch out, Why Miss not, Ali. Ayan, tandaan mo yan si Jam. Masaya mangarap. Tandaan mo si Jam. Ay, nako. Lagot ka dyan, Ibahan lagot po ka. kayo, Miss Ali. Char. Mm. Tapos yung sa amigurumi, gusto ko talaga yung yung mga maliliit na ami, tapos sobrang detailed niya yung sa mga anime characters, ganun. Gusto ko siyang pag-aralan pa kasi nakaka-stress pala yung sobrang detailed na lalo na sa buhok. Gusto ko siyang ma-perfect. Eh, minsan tabingi, minsan kahit ang effort mo nang gumawa, nag-ano-ano pa rin sila. So, gusto ko pong pag-anahan yung i-perfect yung niya, yung mga tension, yung pagkakabit, ganun po. So, actually, yung mga napili mong stitches, crocodile stitch, saka yung alpine stitch. Alpine stitch is my favorite stitch also. Yung mga yarn eater yan eh. Ang daming kumakain ng yarn yan eh. Ang daming mag-ano ng yarn yan. Madaming, madaming yarn kang magagamit. Kung ano pa talaga yung magagandang stitch, yun talaga yung Hindi ko pa natatry yan, crocodile stitch. crocodile. Parang lang yun. Sa unang row, gagawa ka ng 2 double crochet na magkatabi. Tapos mga chain 3, double crochet, chain 3, mga ganon. Tapos pagbalik mo, tsaka ka magko-crochet ng double crochet paikot. Dun sa, 'di ba, 2 double crochet. Pagbalik mo ng row, magko-crochet kang paikot dun sa para maging fan siya para maging dahon. Madali lang siya. Opo, madali lang din po talaga. Pero may nakita kasi ako ibang stitch, kaso nakalimutan ko lang po kasi ang dami ko nang na-save na iba-ibang stitch na gusto kong pag-aralan. Basta yun po yung isa sa gusto kong pag-aralan. Yung mga detailed stitch. Yung parang may texture siya sa project mo pag tinignan. Masaya. Masaya siyang i-explore. Okay. Masaya nga talaga siyang i-explore. Kaya lang natin yan. Actually ako, gusto kong gumawa ng doily, pero sa dami na magagandang doily, sabi ko, dapat pumili lang ako ng isa. Kaso ang dami magaganda. Sa totoo lang. Saka naman. Kaya minsan, kahit sa knitting naman, basta gusto ko yung mga lace, ewan ko ba, gusto ko yung mga lace. Ikaw, Mami Myra, ano mga stitches or yarns or techniques or gusto mo pang matutunan? Yun nga yung pinag-usapan namin ni Jam na rin ako mag-design din ng pattern. Soon. Di ba? Ako Pag sige. manifest mo talaga mangyayari eh. Actually, ako, ipapasa ko na sa inyo yung mga crochet patterns. Ako, ang gusto ko ngayon, makagawa ng knitting pattern. Yung sa lace. Kasi marami ng crocheter ngayon, pero kasi sa knitting, feeling ko wala pa masyado eh. 'Di ba? So, gusto kong yun. Sana yun? Espiritu ng kasipagan. Sapian mo ako. Mami, alam mo, di ba yung pat? Nadire-diretso ko siya kasi sinipag ako tsaka nag-enjoy ako sa sa process niya.
Nakarami actually ako. O, di ba? Tapos, pag may nag-post lang ako at may gustong umorder, dadagdagan ko lang ng flour. O, di ba? O, diba? Kasi meron talagang customer na bukas agad-agad meron ka. Kaya Oo, dapat oo. gawa-gawa ka lang. Kapag may free time, gawa-gawa ka lang ng gusto mong gawin. Ganyan. Lalo na earrings ko. Kasi ngayon, summer na, mahilig sila sa earrings or mga wearables, accessories. Yun ngayon sa akin. Tsaka isa pa pala, Mami Lee. Ay, dami answer. Yung amigurumis, yan ang gusto kong itry din. Yan yung mga... So, ang daming gusto natin ito. Ang crochet kasi ang dami. Amigurumis, wearables, kung ano-ano. Parang lahat ngayon pwede mo nang gawin no? Di ba? Before anything else, we would like to greet si Mami Naj. Ayan, si Sydney. Sabi daw, congrats daw, Jam. From Sydney, Mami Naj. And from Miss Sharon Lee Candelario. Hello. Sa may i-guess natin si Miss Sharon Lee. Miss Sharon Lee has 100 plus, I think 150,000 YouTube subscribers na si Miss Sharon Lee. Hi, Miss Sharon Lee. I'm looking forward to guesting you in my show. Kaya lang, Miss Sharon Lee, ini-establish ko pa lang yung aking show para regular show na siya. So, pag nakakuha tayo ng mga following and ng mga watchers, tsaka natin, boom, si Miss Sharon Lee, di ba? Okay. May sinasabi si Miss Sharon dito. Yes, sis, ako rin, gusto ko rin mag-knit. Marami rin kasing magagandang stitches and less consume ng yarn sa knitting. Yes, tama po kayo, Miss Sharon Lee. Kaya nga actually, gusto ko talagang i-career talaga yung knitting. Kasi marami na tayong crocheter. So, hayaan ko na yung mga masisipag sa crochet ang Pero ako, gusto ko rin makagawa. Minamanifest ko din na makagawa ako ng sarili kong knitting pattern. So, pwedeng wearables or kahit ano. Basta about knitting. Gusto ko yung mga lace knitting talaga as in. Minamaster ko pa yung mga stitches and yung mga chart. Pinag-aaralan ko siya. Okay, meron pang, babasahin ko lang yung mga comments sa Facebook. Gusto rin mag-learn more about knitting. Yung basic knitting stitch lang alam ko. Okay. Sige. Actually, marami na tayong mga kakilala na gustong matutong mag-knit. So, siguro kakaririn ko na talaga yung knitting journey natin. Yes, Mami. Ako nga, na-stop ako Gusto ko ituloy din yun. Na-stop mo na yung mo. Sige. Espiritu ng kasipagan. Sapian mo ako. yun talaga no? Ito naman, meron pa sinasabi si Miss Sharon C. Hindi sis, konti lang. Congrats din kay Miss Craigie's Crochet. Just hit 100k subscribers sa YT. Hindi ko pa nakilala yan si Miss Craigie. Sana all. By the way, if you want to follow me on my YT channel, Crafty Hobbies by Lisa. Crafty Hobbies. Itong live na ito ay i-re-upload natin sa ating YT channel and then sa crafting page ko. Sa FB, Facebook page na Crafty Hobbies by Lisa and sa YT channel, Crafty Hobbies by Lisa din. Ayun po. Okay. So, asa na tayo? Okay, let's go back to our topic, yung curiosity, and then let's have number 9. Eto na. Yung organization. Keeping track, yung pag-organize natin ng mga materials natin. Ayun, keeping track of your materials, tools, and project deadlines requires good organizational skills. Eto take note. Crafters must be able to manage their time effectively and keep their workspace tidy and clean.
to maximize productivity. Okay, gaano kayo ka-organize? Biglang bumaba? Jam ha, bakit ka biglang bumaba? Bakit si Jam? Unahin natin si Mami RSJ. Mami RSJ, gaano ka ka-organize? Ano ba? Pag alam kong makalat na hindi ko na mahanap yung ibang materials ko, tsaka na ako naglilinis, Mami. Pero madalas, magulo. Magulo din. Opo, Mami. As in, every may new projects ako or MTO, magulo siya. Pero after naman matapos yung project, humahanap ako ng time para ma-reorganize ulit yung table ko and mga materials ko para mas mabilis kong mahanap yung mga kakailanganin ko sa next project ko. Yes naman. Pag crafter ka talaga, dapat talagang i-organize para hindi yung kalat-kalat yung mga gamit. Yes, O Mami. si Sailan. Sailan, kita nyo naman si Sailan. Gumawa pa yan ng DIY shelves. Oo. Oo. Yes, palakpakan natin si Sailan. Yung ano ko, yung Mm. yung Yung ano daily routine ko, pagkagising ko ng maaga, nasa pwesto na ako eh. Naglilinis-linis punas-punas, tapos inaalis ko yung mga yarn. Yun. Mm-mm. Tapos, yung mga yarn dito sa baba, parang tawag nito? Binawind ko lang sa kamay ko. Kasi hindi ako kumukuha dito sa baba eh. May mga yarn ako, mga gamit na. Kukuha lang ako pag ubos na. Kukuha ko dito. Okay. Oo. Tapos yung mga gawa ko, kung bale, gagawa ako ng mga 100 pieces. Dapat may mga lagayan ako. Kunwari isang box. Andun lahat yung mga gawa ko. Hindi yung nilalagay ko lang dito sa table ko. Yun. So para hindi kalat-kalat ano? Hindi kalat-kalat. Tapos yung mga safety eyes ko nasa table lang din, nasa side lang siya. Hindi ko nilalabas sa table talaga. Bakit tingin mo importante yung organize ang isang crafter? I mean for you, bakit kailangan kang organize para mamadali yung mga gawain mo. Para isang tingin mo palang alam mo na kung saan kukuha ng mga materials. Yun. Oo. Okay, para hindi kalat-kalat ano? Para hindi kalat-kalat. Actually, ako, kalat-kalat ako eh. Siguro kailangan ko na rin kumuha ng cabinet. Ako naman, puro mga storage, ano yan? Storage bins, yun. Kaso, halo-halo. Kaya, wala kasi kung siguro if I have my own room, crafting room, tsaka mas more on cabinets and para shelves, para mas maayos ko talaga yung mga materials ko and gamit ko, di ba? Mami Myra, how organized are you? Ayan, tingnan niyo po yung picture ko. Actually, ngayon lang yan. Hindi ako masyadong organized talaga. Siguro a month ako parang monthly lang ako naglilinis, nag-aayos ng yarn, ganyan. So, pero may mga ganun din pero po at ako. least nag-aayos ka naman. Yan lang yung parang recent na picture na sa workstation ko. Pero pag talaga, pag sinipag, lahat ng yarn, magkakasama ng lahat ng Indofill, lahat ng milk cotton, fine cotton, magkakasama. Tsaka yung mga, yung safety eyes, yung mga pang keychains, keyrings, hooks, magkakasama dapat yun. So, pag pag busy time, halimbawa pag mabili ka ngayon, ma-sales ka ngayon. Lalo ko ngayon yan kasi recently nagkaroon kami ng booth, 2 weeks kami doon. So parang after nun, parang ang ganda rin, na-manifest ko rin yun na
dati kasi ang minamanifest ko is parang craft and chill na parang may cafe ka tapos may ano ka, may sa on the side is yung mga yarn, mga pang arts and crafts. Pero ngayon, parang nag-decide kami na mag-boost muna. So, yun. Doon po ako nakilala. Kaya parang busy sales ko ngayon. So, ganyan. Kamusta pala ang benta sa ano yun? Bazaar? Actually, ngayon, Mamili, may gawat time ngayon. So, medyo konti lang. Ano lang, more on online pa din siya. Pero maganda siya kasi may maraming nakakakilala ng about sa crochet. So, doon sa mall namin, kumbaga kami lang yung arts and crafts. Maganda rin yung kumbaga kahit na 2 weeks lang yung bazaar, at least ang mahalaga dun is na-expose yung craft, na-expose yung crochet na meron palang ganito kasi at I think ang pinaka-importante is ma-introduce mo yung craft tsaka yung mga items mo sa public no? Ma-expose ka. Yes. Oo, malaking tulong Kumbaga, yun. medyo hirap-hirap muna. Parang, syempre, effort talaga, gagastusan mo. Tsaka yung mga co-crocheters mo, makikilala mo, makakasama mo, katulong mo na, parang tutulungan mo din sila na ano rin yung mga gawarin nila. Syempre, hindi ko rin kaya mag-isa. So, hahanap ako ng katulong din na ano. Yun, at the same time, nakilala din sila na nagpo-promote din ng kanilang art, ng kanilang crafts. Yay! Kaya nga, maganda din yun maganda exposure din yun kahit sabihin. Yes! Tsaka mami, parang nagkaroon kami ng mga connection ng mga crocheters dito sa amin, dito sa Nueva Ecija. Ilan yung nakilala mo na crocheter dyan? Madami. Actually, madami pala sila. And then, yung mga, parang mga connect kami. Nagkaroon sila ng connection o di ba kailangan lang talaga na Yes, yung may parang communication din through yun nga po, talagang iba rin yung nagagawa rin ng social media. Yung parang nako-connect ulit yung yung meron kasing kumausap sa akin, classmate ko colleagues ko nung college. May ano pala siya, may kakilala pala siya na asawa pala niya na nagka-craft. Sige, sabi ko next ulit. So hindi lang first and last lang 'yon. Alam ko meron pang kasunod 'yon. Hindi ko lang masabi kung kailan ulit. So i-manifest na yung chill and chill and crochet, di ba? Kopo sa salon. Ayun talagang yung puso ko ngayon sobrang masaya dahil yun nga yung pag talagang shinare mo kay Lord, talagang binigay mo kay Lord lahat. Lord, kayo na po bahala. Alam ko, kahit hindi ako ganun kakita, nagkaroon ng kita nung booth time namin, after nun, yun, nagkaroon ng blessing. Nagkaroon talaga. First time ever bulk order. So, bayad na siya agad. So, kaya talagang gagawa. Saan mo nakilala, Mi? Sa FB po. So, sa FB sa siya. FB. Colleague ko siya before. And then, ang tagal na namin hindi magkakilala, hindi magkausap. Dahil lang sa post ko ng booth namin, first time, yun na, nag-reels ako, ako. Doon nag-connect kami. So, yung ganda, pwede ko yan ipasalubong sa mga OFW ko yun, yung mga ganun. Ayan. So, pwede ba malaman kung ano yung order niya? Yung orders niya, keychains, coin purse, and phone pouch. Ayan. So, madami. Dami. So, nagkasundo na ka sa presyo niyan, syempre. Yes. Sabi ko nga, Mili, kahit 50% DP lang po kasi usually pag bulk orders, 50% DP talaga ang ibigay. Kahit kakilala kita or Pero, sabi niya, no, gusto ko full payment. Wow. Diba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Category talaga. Yes. So, dapat magsipag-sipag na sa
Opo, mami. Kaya kailangan, yun na, gawa na ng gawa. Ayan. Lalo na earrings ko, yun ang parating in-order sa akin. Yes, Yes, so po. thank you Lord sa Thank you. blessings talaga. Oh, kaya espiritu ng kasipagan. Sapian. Sapian mo kami. Okay. Oh, yan, 'di ba? So, maganda talaga yung na-expose sa mga ganyan, sa mga basar-basar, sa mga ano, ah, sa social media, o 'di ba? Speaking of social media, ano, pwede, ay hindi, mamaya na lang tayo mag-promote after our ano, mamaya na pala yon. Okay, so let's have our next topic which is, asa na ba yon? Number 10. Adaptability. Ayan. Adaptability is yung ano, yung willing to accept to change. May mga pagbabago di ba? Tsaka sa crafting natin, in the field of crafting, maraming changes na nangyayari. Alam niyo ba, ako kasi I'm approaching 50 na, no? I'm 47 years old. When I started learning how to crochet, I was like in grade 5, grade 4, grade 5. That was way back in the 1980s. Hi, Mami Yuri. Up ka po. That was way back in the 1980s na tinuturo ang crochet sa school. Ang school noon alam niyo ba noon ang alam ko na crochet lang is granny square, doily, kurtina. Ang crochet noon ano lang yan, mga mantel, kurtina, mga ganon. May wearables pero hindi masyadong ano yung wearables noon eh. Tsaka alam nyo ba, noon, kapag nagsuot ka ng kunyari, damit na granny square, sasabihin sa'yo, oh, yung mantel ng lola mo, bakit mo sinuot? Ganon ang sabi. Pag yung mga granny square, ganon ang biro kapag, yung mantel ng, ano yan? Yung kubrikama. Yung kubrikama ng lola mo, bakit mo sinuot? Ganon. Pero ngayon, di ba, a lot of celebrities, a lot of popular, na mga personalities, ang nagsusuot na ng mga crochet items. Di ba? Yung mga granny square, ang dadami nga ngayon, di ba? O, di ba? Kaya, ayun nga, if, yung sa craft natin, willing ba tayong mag-adapt sa mga changes na nangyayari in our field? Ayun nga sinasabi nila, crafters must be flexible and willing to adapt their plans as needed to achieve the best results. O, di ba? Hello, Ganchilio Gopito. Ayan si Ganchilio Gopito. We would like to welcome Mami Yuri. Hello, Mami Yuri. Bumati ka muna sa ating mga 10 million viewers. Hello sa lahat. Welcome back, Mami Yuri. So, ayun. So, tsaka ngayon now, yung mga, how do you call this? Yung mga trend ngayon, di ba? Ang trend ngayon nauuso yung mga amigurumis, yung mga customized item talaga. Na noon, ewan ko noon kasi hindi ko alam yun pero I became aware of those things, yung mga amis na yan. Lately na lang nung nag-pandemic, ay, ang ganda pala nito, ay, ayun na, di ba? Kasi, sa crafting natin, napaka-endless ng possibilities, no? It's an endless possibility. Totoo, Mami. So anyway, dito tayo, ito, magandang topic tong number 11. Attention to safety. Ito, depending on the craft, there may be safety hazards involved. Crafters must be knowledgeable about proper safety procedures and take precautions to protect themselves and others while working. Ito, na
nabanggit to ni Puyeng, although iba yung topic noon, pero mas i-discuss pa natin today. Nabanggit to ni Puyeng na kapag gumagawa siya ng ng mga keychains or keyrings, sinasaalang-alang niya, ayun. Kino-consider niya yung gagamit, especially pag bata. Di ba yung sa mga keychains may mga maliliit na parts na safety eyes? So, ano ba kayo doon? Anong tawag doon? Do you consider safety precautions? Ayun. Mami RSJ. Ako, mami, sa eyes, ang ginagamit ko is yung E7000. So, bago ko naman siya binenta, tinest ko naman siya kung talagang mabilis siyang matanggal or hindi. So far naman, hindi, sa akin matibay talaga siya. Kahit wala naman siyang washer. Ang sa akin kasi, kahit walang washer, okay lang. oo. Kasi naman, may other patterns kasi na pag tinusok mo siya dun sa instructed na stitch, yung in between ng paglalagyan nung eyes, minsan tabingi siya or hindi siya pantay tingnan sa kung titingnan ba, hindi siya pantay, hindi siya maganda. Ayun. So tinest make ko sure mo naman muna, kunya tinetesting mo, hinihiklat mo ng konti kung matatanggal ba. Opo. So, pagka alanganin naman ako, tinatanggal ko na, hindi pa siya tuyo, tinatanggal ko na siya. Naman. Oo. So, we make sure. Si Sailan naman, yung ngayon nabanggit ni Puyeng last week, di ba? Yung mga safety precautions. Ano yung mga safety precautions na inaano mo? Yung sa akin, kung mostly sa mga bata, mahilig sa mga kitchen, dapat yung gawa mo pulido. Like example, dapat, di ba lahat ng naka-single crochet. Tapos, dapat, yung mga fiber, as in, nasa loob lang talaga, hindi lumalabas. Hindi natin alam kasi na yung ibang bata kakainin yung mga toys yung ganun-ganun. Tapos yung mga fiber. Dapat pulido yung gawa mo. Tapos yung fiber talaga, nasa kaloob lang talaga ng mga kitchen na gawa mo. Pero lalabas pa rin yun minsan, di ba? Gumagamit ka ba ng, ano ba yun? Ano ba yun? Yung ano yun? Ano ba? Heat gun. Heat gun. Yung heat gun hindi mamili kasi kung pulido lang naman talaga yung gawa mo, like naka yarn over ka man or naka yarn under, kung yung tension mo talaga mahigpit, hindi na lalabas yung fiber, yung yarn lang Hindi talaga lalabas yung fiber. may mulmul, ayun lang talaga. I see. Pero ako, gumamit ako ng heat gun sa mga amis ko. Mas ano siya, yung heat gun, kasi napansin ko yung yung difference eh. Diba? Ikaw, Mami Myra. Madami na po nasabi sa akin dyan sa heat gun. Pero di ko pa siya natatry. Ang ginagawa ko lang ganun. Pero yun nga, tama nga si Kuya. Kasi nag-order din ako sa kanya before ng keychains. Medyo pricey siya pero siya safe for the yung mga maliliit na chikitings. Tsaka yung cotton. Kasi meron kasing like me, paborito ko rin yung polyester yarn. Kaso sa akin, yung skin ko, nag-allergy po ako doon. So, mag-iiba ako isa pa yun. Parang ganun. So, meron kasi mga allergic sa Tsaka, for example, sa bouquet, usually yung iba, nilalagyan ng alcohol or perfume, ganun po, di ba? Yung iba kasi, allergic sila pag nakaamoy lang ng perfume, kahit anong perfume. So, anong gagawin mo? So, much better na
tanungin mo yung customer mo kung okay lang po ba. O may may consent. Pero pag okay lang po, wala, hindi naman po maarte eh. O, okay lang ganito yung yarn na gagamitin ko. O yun, ganyan. Dapat may consent din from customer. Kaya dapat marunong kang makipag-usap sa customer mo. Ganon. Oh, that's one thing ha. That's one thing yung sensitivity ng skin sa mga fibers ano. Saan ka allergic, Mami MJ? Sa polyester yarn po, ma'am. Ay, bakit kaya? Police. Pati sa acrylic. Ang acrylic, okay lang po sa akin. Di ba yung milk cotton may parang may something acrylic din siya. Tsaka yung Indofil, gamit ko rin po siya, pero hindi ako nagbabalat yung kamay, nangangate. Oo, sa polyester ka lang talaga. Yes, ina-allergy. mami, dun lang. Kasi parang magkasunod kasi yung gawa ko. Ang gusto nung customer is yung parang medyo makintab na ano. So, polyester yun na hindi mahimulmol. Hindi talaga mahimulmol. So, ginamit ko siya. Nung mga dati, hindi ganun kalala yung ano ko. Kaso, siguro, pag talagang matagal kang naka-expose dun sa fiber na yon na allergic ako, dun talaga mag-trigger yung ano ko, allergy. Hindi naman ako nag-hatching-hatching. Sa kamay lang talaga. Kamay. Tsaka paa. Ewan ko, ba't napunta pati paa? Baka hindi Siguro rin yung sa yarn. Siguro, Are pwede you rin. sure sa yarn ka na allergy? May ibang possibility din, siguro. Kasi mas tingin ko mas magiging may allergic reaction sa sa acrylic kaysa sa sa polyester. But anyway, depende talaga yan sa skin din. Kaya I think siguro i-research ko nga din yan, yung mga kinds of yarn, mga fibers. Gusto ko rin din matutunan yan yung bang mga nila. What kind of fibers can have allergic reaction to our skin. Kasi there was one time I saw an FB post na nagkaroon siya ng allergic reaction sa skin niya. Nagsuot siya ng crop top or terno na made from Indofil. So, as in, pantal lahat daw talaga sa kanya. Siguro pag 'di ba minsan pag pinagpawisan ka tapos mainit pa yung fiber, dun magkakaroon ng allergic reaction. Tama. Possible din po yun, Mami Lee. Possible. Pero ako kasi, nagsusuot ako nun. Kahit mainit siya. Mainit lang. Talaga mainit lang yung feeling mo. Pero hindi siya nag-allergy sa masakit. Iba-iba kasi skin type talaga eh. Tsaka yung allergic reaction talaga eh. Iba-iba talaga, no? So, we must give precaution na lang siguro sa ating mga customers na, warning, dapat alam nyo yung kung saang fibers kayo sensitive, di ba? Yun ang mahirap. Paano malalaman ng customer? May skin allergy po ba kayo? Paano kung wala, tapos biglang nagkaroon? Di ba? Hindi natin alam. So anyway, it's talagang na lang. Anong tawag doon? Anong dapat solusyon doon? Paano kung hindi rin alam ng customer, di ba? So, skin test. Paano mag-skin test? Padalhan mo siya ng yarn, tapos ikis-kis niya sa skin niya. Paano kaya? Kasi di ba, pero sa bagay, hindi mga rare cases naman din siguro yun, rare cases. Okay. So, si Mami Yuri, pwede ka bang ma-interview? Ganun. Pumasok ako, akala ko may ma-interviewhan pala. Oo naman. Hindi yung attention to safety, Ma'am Yuri. When you make amiguro mismo, do you always consider yung gagamit, especially mga bata, like may choking hazard, fiber sensitivity, yung mga ganon? Yes naman, kasi yung sa akin, lalo na yung sa akin,
pang pang ano talaga yung ginagawa ko pang kids like yung mga stop toys parang ganun yung sa akin. So talagang yung ano ko yung eyes ko talagang may washer siya. Pero before na dinidikit ko nilalagyan ko pa siya ng B7000. Wala ditong E7000 kaya B7000 ang gamit ko. Nilagyan ko muna siya yung sa harap niya, nilalagyan ko ng glue, ng B7000. Tapos pag ilalagay ko siya sa likod, bago ko ilagay yung washer, nilalagyan ko ulit siya ng B7000. Ganun ako ka-paranoid talaga. Tapos yung hindi ako basta-basta gumagamit na, yung fiber ko, yung pangloob ko, I make sure talaga na fiber lahat siya, polyfill. Hindi ako gumagamit ng mga alam mo yung scrap na yarn? Hindi ako gumagamit sa opo. loob. Hindi ako gumagamit ng sa loob. Hindi talaga. Ang ginagamitan ko lang ng scrap yarn, pero yung pinaka loob-loob lang, yung tulip. Kasi hindi naman yung pinaglalaruan, di ba? Like naka-display lang yung tulip flower, yun lang. Pero yung mga amis ko, talagang polyfill lang talaga siya. Hindi ako naglalagay ng mga Kasi natatakot ako na baka mamaya ma-open, tapos makita yung mga scrap yarn natin, pwede yung Oo nga. harm sa bata, ganon. Yung polyfill at least intact siya, di ba? Intact siya na ganun. Pero yung mga scrap yarn natin, hindi mo yun alam, baka maisubo ng bata, ganun. Opo. Oo nga, no? That's one thing, that's another thing na natin, yung mga scrap yarn para kasi hiwa-hiwalay siya, pwede siya mahiwalay, pwede pag lumabas sa buta. O naipas, polyfill pa rin. Tapos yung eyes talaga doon ako tsaka yung nose, pag naglalagay ako ng nose, yun talaga yung medyo paranoid ako doon, talagang dinidikitan ko. Kasi sometimes yung eyes, maliit yung nalagay mo, kasya siya sa butas, yung lulusot siya sa butas ng pag-crochet mo. Opo. So pag lumusot yun, or yung washer din lumusot, matatanggal ng bata. So ako talaga, dinidikitan ko siya both side before yung ilalagay ko yung washer. Talagang So talagang para 100% sure. Oo, Hindi pag mahihiklat. natanggal talaga pag inalis talaga yung eyes ng ami ko, sira talaga siya. Kumbaga, sira talaga. Pero yung at saka hindi ako pwede ng nung sabi nga ni RSJ na idinidikit kasi iba yung klase ng yarn ko. Iba yung klase ng ginagamit kong yarn. Pero siguro kung mga acrylic lang yung gamit ko, ayun, pwede yung E7000 na, hindi B7000. E7000, pwede yun. Kasi anong pagkakaiba ng kasi hindi ako familiar kasi hindi ko mas madikit daw ang E7000 kaysa sa B7000. Wala kasing E7000 dito. So the best gamitin is E7000. E7000. Oo, yung gamit nila. Ako naman kaya B, madikit din naman. Pero wala nga ditong E. At saka yung sa akin naman may washer siya. So pangdagdag na lang yung sa akin. Pangdagdag safety yung sa akin. Opo. Okay. At saka another safety one working kasi hindi naman sa kasi meron akong mga nakikitang post na yung binibidyohan nila sarili nila. Let's say nagko-crochet tapos nakakandong yung bata, yung baby or katabi yung baby. Hindi ba kayo
for me nung nagko-crochet ako at mga baby pa yung mga anak ko, never ako nag-crochet na gising yung mga anak ko. That was like 2013. Kasi matagal na, ngayon lang ako nagko-crochet kasi malalaki na mga anak ko eh. Pero dati, nung mga baby pa sila, never ako nag-crochet sa harap or during time na inaalagaan ko sila. Kasi alam ko na, yung natatakot kasi ako na baka matusok. Kunyari, nagko-crochet ako, lalapit sa akin yung anak ko, biglang nadapa, na ano dun sa ano. Paranoid kasi ako. Paranoid ako. So, hindi talaga ako nagko-crochet kapag inaalaga. Nakakapag-crochet lang ako noon kapag tulog na yung mga anak ko, doon lang ako nagko-crochet. Pero ngayong malalaki na sila, anytime pwede ako mag-crochet. Kayo ba, lalo na si Mami MJ. Si Mami MJ is may maliit pang baby. How do you, anong tawag doon? Ano yung mga precautions mo? Iyon. Yun nga po, kailangan yung mga maliliit, yung mga pinanggansilyo, lalo na yung scissors. Yun. Oo. Diba? Minsan kasi magkatabi lang kami, tapos siya naglalaro, kaya nanonood, o kaya may may ginagawang iba, ganyan. Minsan nakakalimutan ko yung scissors. So kaya yun talaga, wag kakalimutan na itatabi. Saka talagang hindi kasama sa kanya. Tsaka yung lately nga, nalalaro niya yung mga beads, pearls, gano'n. Oo, isa pa yun. Oo, yun po. Kaya dapat, kasi minsan kahit nakatabi siya, pag hindi mo na siya yung pay attention nga na minsan kasi sa drawer kumukuha siya. So kailangan talaga yung mata mo hindi lang dito sa isa, kundi yun nga yung multitasking nga. Yung pandinig mo, yung kaluskos lang na may something na ginagawa kayo, biglang tumahimik, o yun, kailangan attention talaga. Kasi totoo yun, yung kasi may time na That's yung yarn ko talaga nagbuhol-buhol. Ano nangyari? Di po, halo-halo na yung yarn ko. So, hirap ako na may big project ako, yung shawl. Yung shawl na yon, ang ilang ply ba yon? Parang 16 ply or 12 ply yung gamit ko. Ayun, piniwahiwalay niyang ganyan. Ayun. So, kaya kailangan, bago ka mas maganda talaga, tulog yung bata. Bago ka magawa. Yun yung mga learnings ko, syempre, first time. Ayun, dun kami may talaga away niya. Yun nga yung mga kalat-kalat daw na Kasi hindi pa ako ganun ka-organize. So, yun nga. Syempre, learnings pa din as a mom and as a crafter. Ayan. Syempre, hindi naman perfect parati araw-araw. So, kailangan. Ayan. Yun po yung natutunan ko na kailangan pay attention talaga sa mga small materials nga. Kasi baka nga ma-choke yung bata. Mga sharp tools. Ayan. Yes, lalo na yung mga sharp tools. Minsan, nakikigaya na din, tusok-tusok din siya sa'yo. Minsan, yung hook kong ganyan, nandun na sa kaloob-loob. Ganun. Kaya kailangan, mas magandang gumawa pag tulog na yung bata, tsaka parating, yun nga, organize yung mga mga gamit mo, nakatago. Lalo na yung danger sa bata. Oo. Kaya nga. Si Mami RSJ, ito maliit pa rin tong niya. Ano yung mga safety precautions na ginagawa mo para, alam mo yun, para, syempre may maliit kang bata dyan. Ano ginagawa mo? Ako naman, Mami, ganun din naman, hanggat maaring itatabi mo yung ikakakos ng disgrasya. Pero kung hindi maiiwasan talaga, pagkatabi mo siya, dapat alerto ka sa kamay niya. Ayan. Ang bilis pa naman ng mga kamay ng mga bata.
Opo, me. So, as much as possible, pagka, ewan ko, yung mga parating nanonood sa live ko, sinasabihan ko yung alaga ko, doon ka, doon ka. Ibig sabihin, doon siya sa higaan niya. Doon sa Oo. higaan, wag lalapit sa akin. Mm-mm. Ayun. So, Nakikinig naman. opo naman, mami. O, nakikinig naman. Ayan. So, Alam nyo, one thing na meron akong isang napanood na crocheter. Pinapabayaan niyang binidyo niya sarili niya tsaka yung anak niya. Ang baby niya is like parang wala pang 1 year old. Tingin ko yung estimate ko dun sa edad ng bata parang 6 to 8 months ang edad ng bata. Nagko-crochet siyang ganyan. Tapos yung katabi niya, nakaupo yung bata, kinakain yung yarn. Oh. Parang ang gulat ko, nag-comment ako, sabi ko, Mami, wag mong ipakain yung yarn. Sabi ko, yung mga fiber niyan, makakain ng bata. Kasi, I think, delikado yun, di ba? Parang, I'm not really sure, but that's not a good sight for me, That's not a good sight. Tapos sabi niya, ay Mami, ano lang po yan, for video lang po. I mean, sa loob-loob ko naman, just to gain views, ano mo yung health ng anak mo. Parang, that's not a good sight for me. I mean, pwede siguro, let's say, kung aksidente, nakita niya, pero hindi binidyo pa. Anong masasabi niyo doon? One time ba talagang hinayaan niya talaga, ganun pa yung bata, enjoy na enjoy, parang kumakain ng noodles, ganun, nyam 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 siya. Hindi ko malaman kung matatawa ako or basta ako talaga pagdating sa bata, I'm very sensitive. Ay, wag mo ano yan. Paranoid kasi ako eh. Gawan mo na lang ng costume. Tsaka mo siya i-video. Kaya nga. Actually, nag-comment ako dun sa niya, sa yun? Sa video niya. Sabi ko, Mami, hindi po magandang kinakain ng baby yung yarn. Di ba? So, ayun, parang naano naman ako dun sa But anyway, buhay naman niya yun, siya yung nanay, di ba? Pero I mean, kaya pag mga ganun, okay. Buhay mo naman niya. May masasabi ka ba doon, Mami Yer? No comment. Ano ba yun? Hindi. Pero kasi, di ba, yung mga yarn natin, may mga kulay yan eh, di ba? Nilagyan niya ng something. Kasi hindi naman yan ganyang kulay na nung ginawa nila talaga. Hindi yan natural color. Opo. So, may yan, may something yan talaga. So, hazard talaga yun sa mga bata. Pero, Mamili, mabalik tayo. May isa pa pala ako naisip din sa precaution. Kasi, Opo. yung bang, yung sinasabi nga ni Miss Mirna na yung mga allergy, di ba? Opo. So, yung yung pag nagkukrochet ako, wala akong pets. I mean, may pets ako pero walang pets Yes. sa sa harapan Work ko area. sa front area ko. Yes, Mami. Yeah, kasi isa ko rin yan natutunan kasi nagdo-donate ako sa cancer patient ng mga hats. So, meron sila bago nila kunin yung donation ko, binigyan nila ako ng mga step kung paano gawin yung hat. Like kailangan mag-wash ka bago ka maghawak ng kailangan yung yarn mo yung talagang wala siyang, yung naka-plastic siya, ganon. Kailangan, well stored. Oo, kailangan yung kapag nagko-crochet ka and then hindi mo natapos and then hindi pwedeng nakalay yung mo diyan sa table mo. Kailangan ilalagay mo sa sa ziplock. Kung hindi ka pa tapos, sa ziplock mo. And then pag bumalik ka, wash na naman yung hands, ganon. Tapos, hindi ka pwedeng kumain habang nagko-crochet. Ito naman, ito naman sinasabi ko, para yung nila, guidelines nila. Pero pero maganda yan, Mami, maganda. Okay po. Pero ako naman, kumakain din ako. Pero yung ang pinaka hindi ko lang ginagawa,
is yung bird ko. Pero ginawa ko rin yun. Minsan, Mm. pero hindi ako nagko-crochet ha. Hindi ako nagko-crochet. Pero nandito yung pet ko. Nandito yung pet ko, pero hindi ako nagko-crochet. Pero, yun na nga yun yung sinasabi ko. Pero, yung sa bird ko naman, at least, I mean, hindi siya nanlalagas yung balahibo. Kasi yun ang, Opo. kasi kapag halimbawa may client tayo na na allergy sa dog, sa cat, kung saan man, di ba? Hindi natin mamamalayan, meron na siyang nalaglag na something dun sa natin, sa ting natin. Ayun, yun ang isang makaka-allergy sa kanila. So, sa isang customer, masisira tayo sa lahat ng customer kasi sasabihin nila, ay, bakit yung binili ko dyan? Hatching ako ng hatching or something. O, kahit naman hindi siya may allergy sa hayop, pag yung sinabi nandun sa iba, ay, hindi na ako bibili dyan. Yung parang bang ganun siya. Oo. So, kailangan talaga ingat-ingat. So, parang ako, kahit na hindi ko i-donate yung nagawa ko, talagang napaparanoid ako, nakasiplak yung mga ko dito. Kaya kung makikita nyo, pag yung table ko, talagang wala akong display. Nakasiplak kasi siya lahat. May display man ako, pero yun yung ginagawa ko ng araw na yun. Ganun. Ganun ako ka-paranoid. I mean, that's a good thanks for sharing, Mami Yuri, na minsan kasi yung mga ganung bagay hindi natin naiisip pero ano pala talaga siya, makakatulong din sa atin. I mean, as a crafter na nagke-cater tayo, nagbebenta tayo ng mga crochet items natin. Hello, Miss Sharon Lee. Ayun nga, yan, number 1, yung dapat nakasiplak, hindi ma-expose sa anumang dust, sa anumang fur, at saka sa anumang, kung anong foreign objects, Tsaka yung nga, huwag kakain. Pwede sigurong kumain, pero make sure na hindi mapupunta yung pagkain sa ginagawa mo. Like, di ba, sino mahilig kumain ng chips dyan? Yung mga... Yung nagsabi. Ano ba yung mga, yung dumidikit yung mga powder, yung cheese powder sa kamay, di ba? Popcorn, yun nga yung fries. Oo, yung fries, yung mga, basta yung may mga seasoning na dumidikit sa daliri natin. Of course naman, hindi naman siguro, Ay, sakto, kanin. Ayun, kaya nga, may exemption naman kung kanin. Kanin. Oh, exception sa isang bandihadong kanin, Sai. Oh, diba? Hindi maiiwasan, pero kasi tayo, nagbebenta tayo online. So, katulad nung kay RSJ, nakikita yung kanya, diba? So, syempre, kailangan ingat-ingat siya sa gagawin niya. Yung ginagawa niya ba dyan, syempre, mga customer niya, nakatingin sa ginagawa niya. So, dapat talagang medyo ingat-ingat. Pero yung sa akin, hindi niyo nakikita kung kumakain ako. Lagot ka, Mami. Makikita naman customer mo. Mami, Nag-confess ka na dito, Mami. Nag-confess ka na. Ano yung Mami Myra? Tsaka, Mami, mabilis din ng balita. Kapag yun nga, diba? Connection din. So, kailangan ma-spread yung good news, hindi yung bad news. Oo. Kasi masira ka lang talaga sa isang customer mo. Nako, hindi lang isa yung nawala sa iyo. Ganon. Kaya dapat correct yan. Alam Pero niyo, isa ganyan nangyari doon sa K-pop ko eh. Kaya wala na ang customer. Charot. RSJ, may sinasabi si RSJ. Pero yung isa pa, Mami Yuri, yung about sa used na stuffing. Ay, oo. Yung, for example, sa akin kung for personal use, kung gagamitin mo yung stuffing for amigurumis na for personal use, pwede mo siyang labhan and i-reuse. Pero kung for business mo na talaga siya or binebenta sa ibang tao, dapat talaga brand new yung gagamiting fiber fill.
Ayun po yung Correct, isa. that's correct. Mama, high five. Totoo. Tama. Yung ano, Like, paanong reuse? Yung unan? Yung Opo, Mami. oo, Mi, yung yung lumang unan, yung fiber, Unan mo na. yung fiber fill ng lumang unan ginawa sa Amigurumi. Kasi Oy, Mami may Lee, di- maraming yung may mapa. nagpo-post niyan. Maraming nagpo-post niyan. Na, nabuksan yung una nila, tapos i-reuse, or yung teddy bear nila, nabuksan nila. Tapos, ipopost pa nila dun sa, basta yung dun sa kabilang, Crochet group, oo. crochet Oo, sa group page, na, oo. ay, natitempa kong gamitin to, ganyan. Pero, okay lang naman yun, kung pang personal use. Pero kung ano nga, di ba? For business, for safety na rin nung gagamit, lalo na mga amigurumis, mostly mga bata, or kahit mga matanda, so dapat talaga, bago talaga Yes. mga fiber Hanggat board. maaari, may care pa rin, syempre. Hindi lang handmade with love, kailangan may care pa din. Sa With love and care. Handmade with love and care. Baka pagdating dun sa iba yung amoy nito. At saka, hindi ba kayo natatakot? May DNA nyo na yun. May mapa. Yes po, Mami Ga. For personal use, pwede na siya. Oo. Babasahin ko lang yung comment ni Mami Ga. Reuse unan, but I washed it properly naman. And personal use lang din. Oo, yan. okay. Yan nga yung sinasabi Okay natin. lang for personal use kasi ikaw naman, Mami Ga, ikaw lang naman ang yung ikaw naman ang gagamit. Okay lang yun. So kung may reaction sa'yo, ikaw lang yun. Pero kasi iba kasi pag ibebenta mo na. Iba kasi pag ibebenta mo. So, pag ibebenta mo, dapat bago, di ba? So, di ba, ayan, yung mga gantong bagay, marami tayong natututunan eh. Kaya, di ba, di ba nga, actually may maraming nagpo-post ng mga ganyan, yung binuksan na unan or binuksan na stop toy na yun ang ginamit para sa fiber fill ng ibebenta nilang item, that's a no-no po para sa ating mga masisira ang business nyo. Wag lang kayong makakatsempo. Kaya pala minsan, Mami Lee, kaya pala mura. Oo, kaya pala mura kasi luma yung fiber fill. Wag lang kasi pag alam mo, sige, pwede tayo makalusot 1 time, 2 times, or how many times, hindi natin alam. Pero pag meron nakatsempo, di ba? At alam mo yon, yung tsempuhan talaga yan eh. Yun. So, for safety purposes. In the long run talaga yan. In the long run. So, kaya dapat bago lahat. May amoy. O yan, di ba? May amoy ang tulo ng laway. Yung pala na amoy pa yung ano. Yung ginamit na unan, may mapa. Diyos niyo. So, may DNA na yun. May DNA. Pero anyway, hello sa mga nasa baba dyan. Ayun, malapit na tayo matapos. Ito yung number 12. This is the last topic for traits that a crafter must have. Ito, yung pinakahuli, persistence. Yan. Crafting, alam mo, sa crafting na ito, maraming pagsubok. Crafting can be challenging and hindi lahat ng project perfect. Minsan may mali, nagkakamali, or minsan hindi tayo satisfied sa itsura ng ginawa natin. So, it says here that crafters need to be resilient and willing to learn from mistakes rather than becoming discouraged. So, kahit na marami tayong, let's say, hindi tayo satisfied sa mga unang gawa namin, just keep on doing. Yung nga, persistence is the key. Don't be discouraged and don't be disappointed. Sa inyo ba, sa tinagal-tagal ng pagiging crafter nyo, kailan sinubok yung natanong ko na to kay Sailan. Was there ever a time na, ayoko na, parang ganun. Parang nahirapan kayo sa isang project.
Si Mami, ano siguro? Ah. Sino ba? Si Mami Yuri. Sige, si Ako na Mami Yuri muna. muna. Sige po. Ako every time, hindi naman yung ayoko na. Yung every time na may bagong pattern, I mean, wala naman ako talagang pattern. May new may new amigurumi na susubukan na naisip kong idea na freehand. Yun, hindi talaga perfect yun sa unang gawa ko. At least yung pangatlong ulit ko. Kasi freehand ako freehand yung ginagawa ko. So, yung sa una, medyo hindi pa. Sa pangalawa, aayusin ko na yung eto kaya kulang to ng ganito, kulang yan ng ganyan. Yung pangatlo, yun na yung pangbenta ko. Yun yung ko. Pero, Parang practice yung una tsaka dalawa. Oo. Pero hindi ko siya yung una ko talagang hindi ko siya itinatapon or hindi ko siya binubuo. Binubuo ko pa rin siya para alam ko yung pagkakaiba nung una, pangalawa, pangatlo ko and then the rest. So minsan, dinadala ko siya sa market, tapos sasabihin ko, ang pangit talaga. Ganon. Pero alam mo, minsan ma-amaze ka. Yung pa yung unang nabibili. Oh. Oo, yun pa yung unang nabibili. Hindi naman kasi siya pangit dahil sa stitches. Hindi doon. Yung pangit yung korte. Ganon. Katulad na lang ng Hello Kitty ko. Yung Hello Kitty ko talagang, yung pala, freehand ko siya. Tapos mamaya sabi ni RSJ, Mami, may pattern yan. Ay, Diyos ko, nakatatlo na ako, may pattern pala nito. Tapos pagkita ko sa pangatlo, alam mo, parehong-pareho siya nung pinrihan ko dun sa pattern. So, hindi mo masasabing, ay, ako, kahit na freehand ko yun na hindi ko ginaya dun sa pattern, hindi mo ngayon masasabi na pattern ko to. Kasi parehong-pareho siya naiba lang tenga talaga Medyo napataas yung tenga ko. Pero, yun yung mga ko. Pero sa lahat ng ginawa ko, talagang hindi maganda yung una. Kahit may pattern. Kasi suwail sa pattern. Suway sa pattern. May isang sobra Hello, sobra, Kuya. okay lang. Ganon. Ano pa ba? Si Sailan, yung, ano ba yung pinakamaano mo? Yung nahirapan ka, yung ulit-ulit ba yun? Yung inulit mo talaga? Yung sa, nag-freehand ako ng ladybug. Oo. Yung malaking, tawag ito? Stuffed toy. Stop. Yung si Mami nag-mind. Oo, si Mami. Ay, pero at least nabenta mo naman, di ba? Diba yun yung mga persistence nakakagulat, is the key. Diba yun yung mga nakakagulat, yung parang sa mata mo, hindi naman kaaya-aya. Pero sa iba, wow, ganda to. Kaya nasa na lang talaga. Mata nang tumitingin. Napa-freehand ako nang wala sa oras Pero what keeps you going kahit nahihirapan ka na? Mami Yuri, what keeps you going kahit na mahirap? Kasi parang ako kasi market ako, sa bazaar ako. So doon mo makikita kasi na parang sa'yo parang hindi to masyado maganda. Pero sa mata ng iba, talagang parang alam mo lagi nga akong summa cum laude doon Kasi laging, you're so artistic. Yung parang talagang binuboost nila yung ko. So, doon ako nagpapatuloy na kahit na nasasabi ko sa sarili ko na, ay, ang pangit naman na nagawa ko. Pero yung the way na sinasabi nila, every market ko, sabi nila, ay, may nagsasabi pa nga sa akin ng patuloy mo yung ginagawa mo. Ganon. Laging kasi magaganda yung nakikreate mo, sabi ng ganon. Kahit na parang sa isip ko, talaga ba? Parang ganon. Parang minsan nga parang sinasabi lang nila na pero iba-ibang tao yun Buti kung magkakamag-anak, di ba? Pero ibang tao yun, ibang tao. So, yun yung ko, parang maraming nagsasabi na, maganda yung ginagawa mo, magaling ka, yung ganon. Doon mo kahit na hirap ka na yung kasi sa akin parang hindi naman lang din pera yung
alam mo pag yung nasa bazaar na ako or market ko, alam mo yung gaganon pa lang sila o yung, it's so Yung Yung mga reaction, ganon. yung reaction. yung reaction nila. Tapos minsan nga nagugulat ako kasi may sumisigaw pa. Sabi ko, ay, ano nangyari? Ganon. Pero yung ano nila, yung pagkaano nila, makikita nila yung table ko. Alam mo, kahit na hindi sila bumili, pag yung mga sinasabi nila, ay, nako, parang talagang iba. Iba talaga. Kaya kayo, isubukan yung mag-market lang. Subukan yung magpunta face to face. Kumbaga. Iba. Na ano iba ko din talaga. yan, mami. Actually, nung first time kong mag-market, di ba, konti lang ang paninda ko noon. Pero ang daming nakitan. Yung mga teenagers, sabi niya, namakiyop na. Sabi nilang ganon. Oo. Tapos nung sabi niya, ay, kaya lang wala daw silang dalang cash. Yun, Lumagpa. yun lang. Diba? Oo. Pero may ang nabili, ang mabenta sa akin yung Froggy Kitchen. Kaya sold out yung Froggy Kitchen ko. Oo. So, yung mga Froggy Kitchen ganon, na ano. Yung mga ganon Kasi, ba? Mami RSJ, what keeps you going kahit minsan nahihirapan ka na sa mga pagsubok sa crafting mo? Ano, mami, parati na sa tagal ko maming nagko-crochet, may times talagang mawawalan ka ng gana. Yung parang, ewan ko, parang every crafter naman may ganung pinagdadaanan talaga. Pero, Oo, nakakapagod din naman minsan. Yeah. oo. Parang Lalo na gusto pag mo- Pero nawala. what keeps you doing your craft? Ewan ko, mami, pero may natry akong ibang craft. Pero sa crochet talaga ako, bumabalik pa rin ako sa pagko-crochet. Siguro dahil na rin siguro sa pagka nagla-live ako, may mga nakaka-appreciate, ganyan. So, Tsaka nakaka-boost hindi may talaga siya ng confidence. May community tayo. Sa Nakaka-boost. community din. Opo, nakaka-boost. isa na yan. Yung isa is yung ito, dito sa TikTok. Lalo na dito sa TikTok, marami po akong nakilalang mga crochet. Pero, yun, yung isa. Lalo na, mami, pagka tulad nito, nagko-crochet tayo, nag-uusap tayo, hindi natin namamalayan, ay, marami ka nang nagagawa. Yun. Oo. So, yun. Good thing din na, mami, na yan, nakilala ko kayo. Saka maganda sa mental health, di ba? Yes, mami. Kaya, love lang. Yes. That's hard. Ikaw, Sai, what makes you, what keeps you going? Ipagpatuloy ang craft kahit minsan nakakapagod, may mga pagsubok. Ayun. Ano ko, mamili, palaban eh. Yeah, pala. You know? Palaban Pati ba ako. sa love life, palaban, Sai? Ay, yun ako, wag tayo dyan. Marutok. Charot. Hindi. Joke lang yun, joke. Lagot ka. Hi, baby. Palaban daw siya eh, okay. Oh, sige palaban lang. ako, kahit mahirap yung kumbaga may gagawin kang project. Kung sa tingin mo, hindi ko kaya to. Iniisip ko, hindi kaya ko to, kaya nga ng iba, kakayanin ko to. Pero palaban, walang inaatas. Oo, yan. Oo, keep going lang kasi alam mo, pag mahal mo ipaglalaban mo, 'di ba? Yes. Ano na pinag-uusapan natin dito? Kaya Family, ang pag-isip. Crafting ba to or Oo, pag-ibig? oo. Hindi. I mean, alam mo, ang crafting is yung parang relasyon nga din yan eh. Kapag mahal mo yung craft mo, ipaglalaban mo, you will keep going, di ba? Oo. Kasi mahal mo nga. Oo. Di ba? Ganun yun. Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Di basta-basta iniiwan. Oo, hindi basta-basta May hugot. iniiwan. Kasi, may o di ba, hindi naman sa hugot, hindi naman sa pero it applies din, yung mga ganung bagay, di ba? It applies din na kahit na maraming pagsubok, o di ba, gi-give up ka na lang ba? Iyaano mo na lang ba? Mahal mo yung craft mo. Kumbaga, Wow. pwede kang magpahinga, pwede kang tumigil sandali, pero hindi ka susuko. Di ba? O di ba, alam mo yun, yung mga hugot-hugot, Nagugulat ka applicable na, din naman mami. yan sa sa kahit anong aspeto ng ating buhay.
Oh. Si Mami Myra, what keeps you going? Kahit through all the struggles and challenges, what keeps you going doing your craft? Iba kasi, paano ba? Yun nga yung mahal mo nga, paglalaban. O, diba? Yun din. Mahal mo eh. Yun nga, pag walang love, walang tawag doon, walang magbo-boost sa'yo na energy mo para i-pursue yung mga goals mo sa buhay. Ganyan. Para matapos mo yung isang project. Like yung dress, hindi ko inaakalang matatapos ko yun. So, yung process talaga, halimbawa, pag sa healing process, hindi siya one ganun lang, matatapos na, mawawala na. So, yung pagod mo din talaga na, yung effort talaga na ginagawa mo para makagawa ka ng big project or yung isang makuha mo yung goal mo na matapos mo yung project na yon, like dress. Ayan. So, dress talaga, pinagbibigyan mo talaga ng tuunan ng pansin, ng ano. Kasi yun din kasi yung way ko na parang kahit yung physically pagod ka, pero yung mentally mo, yung spiritual mo, parang mas nag-aano siya, yung ang tawag doon, nagre-recharge, parang gano'n. So parang isa rin kasi yan na parang kapahingahan din kasi kahit yung physical na napapagod, pero may kapahingahan sa inner side mo, gano'n. Parang yes, o diba? Oo, Nagigets yun ba? Nagigets ko yun. Actually, ang susunod na topic, reliever. oh yes, actually, my plan, my next topic, next Thursday will be benefits of crochet or knit. Yun ang pag-uusapan naman natin next week. So ayan. So that's the last traits that a crafter must have. Yun nga, yung persistence and yun yung mga bagay na yun na ayan, natapos natin, di ba? Salamat sa ating mga guests for today, RSJ and Ceylan, Crochet by Myra. Mami Yuri, paano babasahin yung username mo? Leus Dice. Leus Dice. Okay. Thank you, Mami Yuri. And thank you sa lahat po na participate kanina. Si Jam, natutulog na siya. Maaga kasi siyang matulog. So, I'll be signing off sa ating FB, but we'll just continue the chikahan here on TikTok. Baka bumaba ulit si Mami Yuri. Magchichikahan na lang tayo dito sa TikTok, but I'll sign off magpapaalam lang tayo sa ating mga Facebook viewers. So, thank you sa mga Facebook viewers. If you want to continue your chika here, you can follow us on TikTok. Magchichikahan lang kami and maggaganchilyo. Bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye! Bye.